Isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Ngayong araw po ay magbabahagi na naman po ako sa inyo about po ito naman sa bakit nga ba kapag ipininta ang white ay naninilaw pag nagtatagal. So ayan, kahit naman sa mga pintura ng bahay, nangyayari yan. Tulad pagka gumamit tayo ng quick drying enamel na white, talagang naninilaw siya. At maging sa latex paint na white, naninilaw din. So, ang ginagawa ko dyan, yan ay pinapatakan ko ng konting ting-ting color na black o lamp black. Konti lang. Kasi pagka nasobrahan nyo yung pagpatak ng lamp black na ting-ting color sa white, posible na mag-color gray ito. Mapatingkad. So, ganun din po sa latex paint na white. Pag pinatakan po natin ito ng latex na acricolor na black, konti lang po. Basta mag-dirty white lang po siya. May isa pang pamamaraan, magpopondo muna tayo ng black o magpa-primer tayo ng color black bago natin ito pinturahan ng white. So, ayan, malinaw po yan. Dito, kung ang pag-uusapan naman natin ay automotive painting o yung mga nagpipinta ng body ng sasakyan at maging mga pairings ng motor. Marami kasi nga nagka-comment minsan at nagme-message sa akin kapag meron silang iriritas na white, ito ay naninilaw. Bakit nga ba? So dito may sikreto, no, kami mga pintor. Alam ko, hindi lang po akong gumagawa nito, ginagawa rin po ito ng mga pintor na katulad ko. Kapag tayo po ay magre-retouch ng white, let's say body ng sasakyan o maging pairings ng motor, kung tayo ay magbubuga ng white, kailangan mabugahan muna natin ito ng color black. Kung tayo ay gagamit ng primer, meron naman pong available na primer na black. Yan, ako kalimitan ginagamit po na primer ay gawa po ng Gilder. Ito po yung two-component system. Ang tawag po dito ay Gilder Epoxy Primer Black. Yan. Yan ang kalimitan ginagamit ko. Ngayon, kung meron naman kayong mga primer na available, let's say white, gray, para magamit nyo rin yan, pwede nyo naman ibuga yan, kaya lang, maobliga naman kayo magbuga ng black. Na pagkabuga ng primer, bubugahan nyo muna siya ng black. Yun lang naman portion na merong kayong i-retouch. Yung medyo nagalusan, minasilyahan. Siyempre, pagka masilya natin, bubugahan natin yan ng primer na black. Or, kung may available kayong primer na gray, ako kasi kalimitan ginagamit kong primer, ay Gilder Epoxy Primer Gray. So, nagpipintala lang po ako ng black, then sinusundan ko po ito ng white. Pero kung wala pa naman talaga kayong materyales, pwede na po kayong gumamit ng Gilder Epoxy Primer Black. Basta ako, panatiko ako ng Gilder Epoxy Primer kasi nga matagal ko na itong nagamit. Since 1990 pa ay ginagamit ko na to. Until now, ito pa rin yung aking ginagamit. Kung tayo ay nakapag buga na ng Epoxy Primer Black or base coat na jet black, kung ano man ang inyong ginagamit, kung acrylic ba ito o urethane type. Basta isa lang po ang proseso, ito yung para lang maiwasan po natin yung paninilaw ng white kapag tayo ay nag-retouch. Kasi ang pangit nga naman tignan, magre-retouch tayo dito sa isang bahagi na nagalusan, pero yung katabi ay hindi naman nating bubugahan ng bagong white. So, sa umpisa ay pantay po yung color niya, kaya lang pagka nagtagal-tagal po, doon niya na mapapansin na ito ay naninilaw na. Kaya ugaliin po natin, kahit hindi po tayo magre-retouch, kung magpipinta po tayo ng white, lagi po nating gamitan ng undercoat na black. Maging primer man ito o maging base coat. Ito po yung pagkasunod-sunod na aking ginagamit na pintura. Una, gumagamit po ako ng Gilder Epoxy Primer Gray or Gilder Epoxy Primer Black. Then, susundan ko po ito ng Ansal Urethane Black
Or kung meron nang black na primer, pwede ng Ansal Urethane White. Then pagkapantay na po si Urethane White, bubugaan ko na po ito ng K92 Rapid Cure Urethane Top Coat Clear. Ayan, minimum of 5 coats ang ginagawa ko para ito ay maging glossy or mirror finish. Pero yan po ay pagbabahagi ko lang po. Marami naman pong iba't ibang klase ng brand ng epoxy, ng urethane, at maging top coat clear. So marami pong iba-ibang brand. Yan lang po yung aking nakasanayan na gamitin. Kaya yan ay ibinabahagi ko lang po sa inyo. So, pero may mga magaganda naman po mga brand din na nagamit na ako. Marami po yan eh. Iba-iba po eh. Lalo sa urethane top coat clear, meron Ansal na top coat na walang Carcio at meron naman Ansal urethane Carcio top coat clear, K92 Rapid Cure. Iba-iba, marami. Mga Hipik 400S, Superb, Crystal Clear. Marami po na magaganda pong urethane top coat clear. So, pero siyempre, ang ibinabahagi ko sa inyo, yung mismong ako ang naka-experience doon sa mga aking ginagamit na talagang subok na itong matibay at maasahan. So, yun lang po at sana po ay nagustuhan nyo ang video kong ito at naway may matutunan kayo. At kung ito po inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like po dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching, keep safe, and God bless.